Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyo mahilig makinig ng mga horror story. Bago natin simulan ng kwento ni Poppy, kung may mga nakakatakot din kayo experiences or kung ano man, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya kung may mga thoughts kayo, send nyo lang yan sa comment section. I have cousins from my father's side who live in Philinvest, Quezon City, near Batasan. Their house is huge, 3 stories high, with the third floor being a spacious attic that also has several rooms. Since medyo upscale ang village, the house itself is pretty impressive. Growing up, we would visit them almost twice a month, and there were plenty of times na nag-overnight pa kami. As a kid, I never really thought anything was unusual about the place. Pero habang tumatanda ako, unti-unti kong nalalaman na marami palang kakaibang nangyayari sa bahay nila. One story that my mom told me really stuck with me. May hagdan kasi sila papunta sa second floor, and halfway up, there's a large window directly in front of you. Sabi ng mom ko, there were several times na kapag umaakit siya roon, especially late in the evening, she would get this strange feeling as if may kasalubong siyang tao sa hagdan. Yung tipong instinctively, mapapaatras ka o mapapalingon kasi parang may taong pababa, pero pagtingin mo, wala naman. Hindi lang yun. According to her, the second floor always had this unsettling atmosphere whenever the rest of the family was downstairs. Madalas kasi kaming lahat nasa malaking sala o dining area sa ground floor. Pero kapag kailangan mong umakyat mag-isa, para bang may nakatingin sa'yo the entire time. Wala namang nakikita pero sobrang bigat daw ng pakiramdam. Another thing my relative would often mention was how small objects would mysteriously disappear or end up somewhere completely different. Hindi naman madalas, pero enough for everyone in the house to notice. Ang mas nakakainis pa, siguradong walang gumalaw sa mga gamit na iyon. Pero ang pinaka nakakakilabot para sa akin ay ang kwento tungkol sa sarili ko. Toddler pa lang daw ako noon. One evening, lahat kami nasa sala. Their living room has a huge window overlooking the front yard. At night, pitch black talaga ang labas dahil wala silang ilaw sa harapan ng bahay. Habang tahimik ang lahat, bigla raw akong tumingin sa madilim na bintana at masayang sinabi, "Oh look, it's my friend." Wala raw silang makita, ako lang. Hanggang ngayon tuwing naiisip ko yon, kinikilabutan pa rin ako. Meron pang isa. One night, one of my relatives was standing sa maliit na balcony sa second floor na tanaw ang sala sa ibaba. Habang nakatingin siya pababa, may nakita raw siyang isang lalaking sobrang dumi ng itsura, nakahiga lang sa sofa na parang nagpapahinga. Natural, inisip niyang may bisita o may pumasok sa bahay. Pero pagbaba nila para tignan, walang tao. Alam mo, actually lahat daw ng bata, kahit tayo, kahit ako, nagkaroon tayo ng imaginary friend. Yan. Mga 1 to 3 years old. Meron tayong bigla-bigla na lang daw tatawa, ganyan. Kahit ako, may mga pamangkin ako, marami akong pamangkin. Na-experience ko na rin yan sa kanila. Yung bigla-bigla na lang hahagik, bigla-bigla na lang tatawa. Tapos ako parang wala lang, siguro kasi ang mga baby kasi ganong edad, full of emotion kasi sila talaga. Kumbaga hindi pa nila nakokontrol lahat. Tuwing nangyayari yun kasi naglalaro sila. Pero ang nag-stuck sa akin is yung pamangkin ko na kapag madilim, natatakot siya. Time na nasa sala kami, tapos yung CR namin, syempre madilim. Madilim doon sa part na yun. Tapos, titingin siya doon, tapos matatakot siya. Tapos, syempre lahat kami matatakot. Pero ang suspecha namin, siguro nasanay kasi sa pananakot. Pero, may mga video din ako nakikita na sila din talaga yung sa sobrang dami nilang nararamdaman. Nakakagawa na rin sila ng imaginary things, friends, ganyan. Tsaka kakanood, kasi hindi kami masyadong nanonood dati. Laging pinapatay yung TV sa amin. Ganyan kami. Tapos may napapanood din ako na hinahatak, tinutulak ng mga baby. Nakukuhaan siya sa camera. Nakakatakot. Yung iba doon edited, yung iba parang feeling ko totoo siya. Ang laki-laki ng bahay nila, tapos walang ilaw sa labas. Yan nga dapat ang unang sinisecure sa bahay. Yung security ng bahay. That may ilaw sa front yard, o kaya sa backyard. Kahit isang maliit na ilaw lang. Kami din sa pamilya namin, mahilig kaming mag-iwan. Lalo na ako, gustong gusto ko laging yung tapat ng bahay namin may ilaw.
bago matulog. Katulad ko ngayon, natutulog ako, dapat ayoko ng pitch black. Matutulog ka tapos pitch black. And ang nakakatakot din, yung sa may nakita yung relatives niya na nakahiga sa sofa. Pagbaba nila, wala na. Nakakatakot yun. Siguro hindi pa napabendisyonan yung bahay. So, yun. Kami mo ganun din kayong experiences sa mga bahay nyo. Send nyo lang dyan sa FB group natin. Or di kayo mag-comment kayo dyan kung naka-experience din kayo ng ganun moment sa bahay ninyo. Kasi for me, nakakatakot talaga siya. So, yun. See you guys. XOXO. Bye-bye!